Alhamdulillahi, thumma alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bisunnatihi ila yaumiddin amma ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, inshallah na pagtagalog ako ka na ba ako laya magmaranaw o balig ako magmaranaw. So, inshallah, relay ako nyo ro, inshallah ta'ala. Ang lahat ng papuri, pasasalamat ay bukod tanging kay Allah subhanahu wa ta'ala lamang. Lahat lubos-lubusan natin ang ating pasasalamat at papuri kay Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid sa pananampalataya sa Islam, aking mga kapatid na gusto kong iparating sa inyo na sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang pagbungad ng ating lecture ay yaong man qama Ramadan imanan wa ihtisaban gufira lahu ma taqaddama bi dhanbihi. Marahil itong hadith na ito ay paulit-ulit nating naririnig sa ating mga ulama, sa mga maalam sa Islam, na ang kahulugan nito ay siguro memorize na ng iba sa inyo. Pero nang dahil sinabi nga ng ating mga ulama, kung ang tunay, ang yung puso, ang yung intensyon ay tunay, malinis, ay hinding-hindi ka mabubusog, hinding-hindi ka magsasawa sa mga paalala mula sa Quran at mula sa hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sino man ang magsagawa ng salatul tarawih o yung ginawa natin kanina, inshallah ta'ala, ay tunay na meron siyang tunay na pananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala. At pangalawa, ay naghahangad siya ng gantimpala at kapatawaran kay Allah subhanahu wa ta'ala. Siya ay papatawarin ni Allah subhanahu wa ta'ala at ang mga nauna niyang kasalanan. So alhamdulillah, naway ibilang tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala na papatawarin niya nang dahil naisagawa natin yung pagsasagawa ng salatu tarawih o qiyamu layl. Inshallah ta'ala. Mga kapatid sa pananampalataya sa Islam, gusto ko muna ikwento sa inyo ang napanaginipan ni Talha bin Ubaidullah. Kilala niyo ba si Talha bin Ubaidullah? Si Talha lang laman ang pinangakuan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na makakapasok sa paraiso. Opo, siya ay makakapasok sa paraiso na kung saan wala pa siya dito sa mundong ibabaw, ay hindi pa siya lumisan, namatay sa mundong ibabaw, ay pinangakuan na siya ni Allah subhanahu wa ta'ala na siya ay tao sa paraiso. Siya ay makakapasok sa paraiso. Ito si Talha bin Ubaidullah. Siya isa sa mga pinangakuan ng paraiso. Na kung saan si Talha bin Ubaidullah isang gabi, siya ay Napanaginipan niya na meron siyang nakita na dalawang lalaki. O sabihin natin itong dalawang lalaki ay magkapatid o magkaibigan, basta dalawang lalaki. Dito yung isang lalaki ay napakasipag, napakapursigido gumawa ng ibada hanggang sumasama siya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanilang paglalakbay patungo sa jihad para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Siya ay nakikipagbaka o nakikipagjihad hanggang sa namatay siya sa landas ni Allah subhanahu wa ta'ala. Namatay siya na nakikibaka o nakikipagjihad para kay Allah subhanahu wa ta'ala. At tapos yung isang lalaki na kanyang nakita ay hindi pa siya nabawian ng buhay o hindi pa siya namatay. Bagkus naabutan niya pa ang panibagong buwan ng Ramadan o tumagal pa siya ng isang taon upang sa ganun ay maabutan niya ang buwan ng Ramadan. Alam mo ano ang nakakapagtaka dito? Ay napanaginipan niya yung isang lalaki na namatay sa jihad, sa landas ni Allah subhanahu wa ta'ala ay nahigitan pa ng isang lalaki. Ibig sabihin, yung pangalawang lalaki, nahigitan niya yung taong namatay sa jihad. At itong balita na ito, dahil sila ay nagtataka,
nakarating kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nakarating kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Min ay hada ta'jabun?" Kayo ba ay nagtataka at nagugulat kung bakit naabutan ng isang lalaki na kung saan hindi naman siya nagsusumikap sa paggawa ng ibada, ang isang lalaki na namatay sa landas ni Allah subhanahu wa ta'ala sa jihad? Kayo ba'y nagtataka kung bakit mas mataas ang kanyang antas, kanyang level sa paraiso kaysa sa lalaki na yaon sa nag-jihad o namatay sa landas ni Allah subhanahu wa ta'ala? Bakit? At sinabi ng mga sahaba, "Bala ya Rasulullah, tunay na kami ay nagtataka kung bakit mas naging mataas pa ang kanyang daraja, ang kanyang level, antas sa paraiso kaysa sa lalaki na yaon." Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Lianna hadha rajul makata sana." Siya ay nabuhay pa ng 1 taon hanggang doon ay naabutan niya ang panibagong buwan ng Ramadan. At nang dahil dito sa pag-abot niya ng buwan ng Ramadan, na kung saan ay hindi naabutan ng kanyang kasama, yung unang lalaki na namatay sa landas ni Allah subhanahu wa ta'ala, ay mas nahigitan niya pa ang lalaki na yaon dahil naabutan niya lamang ang buwan ng Ramadan. Kaya mga kapatid sa pananampalataya sa Islam, tayo ay nasa loob na ng buwan ng Ramadan. Tayo ay nasa loob ng buwan ng Ramadan. Kaya magpursigi tayo, mag-ibada tayo ng marami para upang magbigay o maging mataas pa ang ating level. Tunay na ang pag-abot natin dito sa buwan ng Ramadan ay dahilan upang mas maging mataas ang ating antas sa paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid sa pananampalataya sa Islam, isang pagkakataon nito upang tayo ay magbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala, humingi ng kapatawaran kay Allah subhanahu wa ta'ala ang pag-abot natin ng panibagong buwan ng Ramadan. Ilan na sa ating mga kasama, kapatid, kapamilya, nauna na sa atin sa libingan at hindi na natin sila kasama sa loob sa buwan na Ramadan na ito. Ihintayin pa ba natin na tayo ay bawian ng buhay upang tayo ay magbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala? Alam nyo ba, sinabi ng ating mga ulama na ang buwan ng Ramadan ay hindi lamang buwan ng Quran, hindi lamang buwan ng pag-aayuno o pagpapasting, bagkus ang buwan ng Ramadan ay buwan ng pagtatawba, buwan ng kapatawaran o buwan ng pagpapatawad. Ito ang buwan ng Ramadan. Mga kapatid sa pananampalataya sa Islam, lahat tayo ay nagkakamali, lahat tayo ay nagkakasala. Likas na sa isang tao na nagkakamali o nagkakasala. Patunay dito ang sinabi ni Allah, sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanyang sinabi, "Kullu bani Adam khatta'un wa khairu khatta'in at-tawwabun." Lahat ng angkan ni Adam, lahat ng anak ni Adam, basta tao o angkan ni Adam, lahat yan ay nagkakamali o nagkakasala. Dito walang in-specific ang sugo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagkus sinabi niya lahat tayo ay nagkakamali. Dito, pasok dito ang taong mga may kaalaman sa Islam o yung tinatawag nating mga du'as, mga ustad, mga ulama, o ano pa mang uri ng tao, ano pa mang posisyon ng tao, mga attorney, engineer, o anong paman mga doktor, bagkus lahat yan ay nagkakamali at nagkakasala. Walang specific dito. Ito ang sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Basta angkan ka, anak ka ni Adam, ay ikaw ay kabilang sa mga nagkakasala o nagkakamali. Pero sinabi niya, khairut khatta'in, ang pinakamainam sa mga tao na yaon, sa mga taong nagkakamali at nagkakasala, at tawwabun, yung paulit-ulit nagbabalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. Paulit-ulit umihingi ng kapatawaran kay Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil patunay na lamang ito na ang kasalanan, ang paggawa ng kasalanan sa isang tao at ang pagkakamali niya ay likas sa kanya. Bagkus sinabi pa ni Allah subhanahu wa ta'ala
ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang hadith. Sa kanyang hadith, kanyang sinabi, "Ya ibadi, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar." O kayong mga alipin ko, sa hadithul Qudsi, na kanyang sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, "Ya ibadi, o kayong aking mga alipin, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar." Kayo ay nakakagawa ng pagkakamali at pagkakasala sa umaga at sa gabi. Sa gabi at sa umaga. Wa ana aghfirud dhunuba jami'a. At ako ay pinapatawad ko ang mga pagkakasala nyo, lahat ng inyong mga pagkakasala. Fastaghfiruni aghfir lakum. Kaya't umingi kayo ng kapatawaran sa akin, na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, at papatawarin ko kayo. At papatawarin ko kayo. Yan yung sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa hadithul Qudsi. At kanya pang sinabi na naiulat ni Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, "Walladhi nafsi biyadih, law lam tudnibu ladahaballahu bikum, wala jaa biqaumin yudnibuna fayastaghfiruna Allah fayaghfiru lahum." Kung kayo ay hindi nagkakasala o nagkakamali, lahat kayo o mga tao, tunay na kayo ay aalisin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Lilisanin ni Allah subhanahu wa ta'ala at papalitan niya kayo ng isang nasyon na kung saan sila ay nagkakamali o nagkakasala. At sa kanilang pagkakamali at pagkakasala, paggawa ng dusa, ay sila ay hagarang umihingi ng kapatawaran kay Allah subhanahu wa ta'ala at sila ay papatawarin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya mga kapatid sa pananampalataya sa Islam, ang mga hadith na ito ay nangangahulugan lamang na likas sa isang tao ang pagkakamali at pagkakasala. Alam nyo ba ang pinaka malaking pagkakamali at pagkakasala ng isang tao ay yaong pag-iwan niya ng pagdarasal. Yung pag-iwan niya ng mga inutos ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ito yung mga malaking pagkakasala na nagagawa ng isang tao. Tingnan nyo si Iblis, la'anahullah. Isang pag-iwan lamang ng kanyang inutos ni Allah subhanahu wa ta'ala na magpatira pa o magbigay sujud kay Adam alayhi salam. Isang sujud lamang ang kanyang iniwan. Siya ay inagis ni Allah subhanahu wa ta'ala sa pinakailalim ng impernong apoy, wal iyadu billah. Inagis na ni Allah subhanahu wa ta'ala sa pinakailalim ng impernong apoy dahil sa pag-iwan lamang ng ilang sujud. Paano pa kaya tayo, mga kapatid sa pananampalataya sa Islam? Ilang sujud na ba ang naiwan natin para kay Allah subhanahu wa ta'ala? Ilang utos niya na hindi natin naisagawa. Kaya nga sinasabi ng ating mga ulama, ang pag-iwan ng kautusan ni Allah subhanahu wa ta'ala ay mas malaking kasalanan kaysa sa paggawa mo ng kasalanan, sa paggawa mo ng mga pinagbabawal. Mga kapatid sa pananampalataya sa Islam, ngayon ay tayo ay nasa loob ng buwan ng Ramadan. May kakayahan na tayo upang sa ganon ay magbago at umingi ng kapatawaran kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kahit ilang paman ang pagdarasal na iwan natin, kahit alam natin na sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang pagdarasal ay isa sa mga dahilan upang maging kufur, maging kafir, hindi mananampalataya ang isang tao. Ito ay hukom ng mga ulama natin na sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-ahadu bainana wa bainal kufri wal shirk tarkus salah. At ang pagitan ng mga mananampalataya, ang harang ng mga taong mananampalataya at mga hindi mananampalataya o mga naggagawa ng shirk o nagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala ay ang pag-iwan ng pagdarasal, pag-iwan ng salah, ang pag-iwan ng 5 beses na pagdarasal. At kapag sino man ang iwan niya ang pagdarasal, ang pagsasala, ay tunay na siya ay kabilang na sa mga nagkufur o mga nagmusyrik. Ito ay mabigat na hatol mula kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi nagmula sa akin,
hindi nagmula sa mga ulama, bagkus nagmula kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kung si Iblis nga, la'anahullah, isang pagpapatira pa lang ang kanyang naiwan at nagdulot ito ng kanyang pagmamayabang, ay inagis siya sa impernong apoy. Paano pa kaya tayo mga mahihinang nilalang, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala? Mga kapatid sa pananampalataya sa Islam, sinabi ng ating mga ulama, ang Ramadan ay isang madrasa, isang pag-aaral o paaralan na kung saan dito ay matututo tayong isagawa ang mga pinag-uutos ni Allah subhanahu wa ta'ala. Dito sinasanay natin ang ating mga sarili na magsimba, mag-ayuno, magdasal ng 5 beses sa isang araw at iwasan ang mga pinagbabawal ni Allah subhanahu wa ta'ala, katulad na lamang ng paglilibak, paninirang puri o ano pamang pinagbabawal ni Allah subhanahu wa ta'ala sa buwan ng Ramadan. Ito ay pagsusulit o pagsasanay o pagtitraining. At ito ay napapaloob lamang sa 30 days o 29, pwede pa. Na kung saan kapag ang isang tao ay hindi natuto sa loob ng buwan ng Ramadan, katunayan ay masasakop na rin neto ang buong isang taon niya. Kaya kailan tayo magbabago o kailan tayo magtatawba, magbabalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala? Mga kapatid sa pananampalataya sa Islam, sinabi na iulat ni Abu Hurairah kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kung saan dumating sa kanya si Jibril alaihi salam at sinabi ni Jibril alaihi salam, alam niyo ba kung ano ang kanyang sinabi? Ragibaan po man adraka Ramadan thumma lam yughfar lah. Tunay na kasawian sa taong naabutan siya ng Ramadan, ngunit siya ay hindi pinatawad ni Allah subhanahu wa ta'ala sa loob ng buwan ng Ramadan. Mga kapatid sa pananampalataya sa Islam, kailan pa tayo hihingi ng kapatawaran kay Allah subhanahu wa ta'ala? Na kung saan nandito na tayo, napapaloob na tayo sa buwan ng Ramadan, na kung saan dito ay maraming mga alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala ay kanyang pinapatawad, kanyang pinapatawba, at kanyang ipinapapasok sa paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid sa pananampalataya sa Islam, ang propeta, ang huwaran natin, ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang pinakamamahal nating nilikha o tao dito sa mundong ibabaw, ang sugo ni Allah subhanahu wa ta'ala, alam nyo ba? Siya ay naiulat sa kanya na kanyang sinabi, inni la astaghfirullah 70 marrah. Katunayan, ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, ako ay umihingi ng kapatawaran, nagbabalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala ng 70 times per day o bawat araw. 70 times. Paano pa kaya tayo mga ordinaryong tao? At naiulat sa isa pang hadith na kanyang sinabi, ya ayuhan nas, istaghfirullah ta'ala wa tubu ilayhi fa inni astaghfirullah wa atubu ilayhi 100 marrah. O kayong mga tao, o kama qala fil hadith, o kayong mga tao, kayo ay humingi ng kapatawaran kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kayo ay magbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. Fa inni atubu fil yawmi 100 marrah. Katunayan na ako ay nagbabalik loob. Ako ay nagtatauba kada araw ng 100 times o 100 na ulit beses ang aking pagbabalik loob, ang aking paghingi ng kapatawaran kay Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid, ito ay si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ipinangako na sa kanya ang paraiso. Tao na siya sa paraiso, bagkus siya ang magbubukas ng pintuan para tayo ay makapasok sa paraiso, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngunit dito mapapansin natin, kahit ganun, kahit siya ay tao na sa paraiso, pinatawad na sa kanya ang kanyang pagkakamali, mga naunang pagkakamali at mga darating pa ng pagkakamali, pinatawad na kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngunit siya ay pinaparami niya pa rin ang kanyang paghingi ng tauba, kapatawaran kay Allah subhanahu wa ta'ala. Naiulat ni Abu Hurairah na kanyang sinabi,
ma ra'aytu aktar al-istighfaran min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wala na akong nakita na sino man na nagpaparami ng paghingi ng kapatawaran o pag-iistighfar o pagtatawba maliban na lamang kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito ang ating huwaran, ang sugo ni Allah subhanahu wa ta'ala. So paano pa tayo mga kapatid ko sa pananampalataya sa Islam? Mga ordinaryong tao na kung saan hindi tayo pinangakuan ni Allah subhanahu wa ta'ala ng paraiso. Di ba dapat mas lalo pa tayo magsumikap na humingi ng tauba, ng kapatawaran kay Allah subhanahu wa ta'ala? Di ba dapat na mas damihan pa natin ang paghingi natin ng kapatawaran kay Allah subhanahu wa ta'ala, lalong-lalo na dito sa buwan ng Ramadan, na kung saan ang buwan ng Ramadan ay maraming pinapalaya si Allah subhanahu wa ta'ala na mula sa impernong apoy na ipapasok niya sa kanyang paraiso. Kanyang papatawarin upang sa ganon ay makapasok sa paraiso. Kaya mga kapatid, sa pananampalataya sa Islam, tayo ay magsumikap na magtauba at ilingin natin kay Allah subhanahu wa ta'ala na tanggapin niya ang ating pagtatauba, ang paghingi ng kapatawaran sa Kanya. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagsabi, Ya ibadilladina asrafu min rahmatil alladina asrafu ala anfusihim la taqnutu min rahmatillah innallaha yaghfirud dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. O kayo mga mananampalataya, kayo mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, na kung saan kayo ay nagkulang, nakakagawa ng kasalanan, wag kayong mawawalaan ng pag-asa sa habag awa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wag kayong mawawalaan ng pag-asa sa rila sa inyo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Katunayan, inna Allah yaghfirud dhunuba jami'a. Katunayan, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay kanyang pinapatawad ang lahat ng kanyang mga pagkakasala ng kanyang mga halipin. Innahu huwal ghafurur rahim. Dahil katunayan, siya ay mahabagin at mapagpatawad. Ito ang ating Panginoon na si Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya mga kapatid, gaano man karami ang iniwan mo na pagdarasal kay Allah subhanahu wa ta'ala, ay humingi ka na ng kapatawaran kay Allah subhanahu wa ta'ala. Magtauba ka na kay Allah subhanahu wa ta'ala. Gaano mo man karami ang pagsuway mo kay Allah subhanahu wa ta'ala, ay magbalik loob ka kay Allah subhanahu wa ta'ala. Katunayan na kanyang sinabi, kung sino man inni lagafurur rahim. Katunayan, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay mapagpatawad at mahabagin. Kahit gaano man yan karami, ay inshallah ta'ala ay ikaw ay papatawarin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit nga ba sinabi ng ating mga ulama na ang buwan ng Ramadan ay buwan na kung saan maraming mapapatawad o maraming iririla si Allah subhanahu wa ta'ala, at maraming tatanggapin ng mga tauba si Allah subhanahu wa ta'ala? Na sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinabi niya ang tatlong sunod-sunod na hadith, Man sama Ramadan, imanan, wa ihtisaban, gufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Kung sino man ang mag-ayuno, mag-fasting sa loob ng buwan ng Ramadan, na mayroon siyang sapat na pananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala, ang kanyang pag-aayuno ay bukal kay Allah subhanahu wa ta'ala lamang, at naghahangad siya ng gantimpala at kapatawaran kay Allah subhanahu wa ta'ala, anong kanyang matatanggap? Gufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Papatawarin siya ni Allah subhanahu wa ta'ala lahat ng mga nauna niyang kasalanan. Lahat ng kanyang mga nauna ng kasalanan ay papatawad ni Allah subhanahu wa ta'ala. At kanya pang sinabi, Man qama Ramadan, imanan wa ihtisaban, gufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. At kung sino man ang magsagawa ng pagdarasal sa gabi
na mayroon siyang pananampalataya, bukal sa kanyang kalooban para kay Allah subhanahu wa ta'ala lamang at naghahangad siya ng gantimpala at kapatawaran kay Allah subhanahu wa ta'ala, papatawarin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang mga naunang kasalanan. Ang kanyang mga naunang kasalanan. At kanya pangulit sinabi, Man qama laylatal qadr, imanan wa ihtisaban, gufira lahu ma taqaddama min dambihi. Kung sino man ang magsagawa ng pagdarasal ng Laylatul Qadr, naway mahabutan natin ito at mapaloob tayo sa Laylatul Qadr na mayroong mang iman sa kanya para kay Allah subhanahu wa ta'ala at naghahangad siya ng gantimpala at kapatawaran kay Allah subhanahu wa ta'ala, papatawarin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang mga naunang kasalanan. Ang kanyang mga naunang kasalanan. Kaya dito mga kapatid ko sa pananampalataya sa Islam, ang Ramadan ay buwan ng pagtatawba o buwan ng paghihingi ng kapatawaran kay Allah subhanahu wa ta'ala. Lahat ng mga ginagawa natin dito ay ang resulta nito, ang bunga nito ay ang makamit natin ang kapatawaran, ang pagtatawba natin para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Alam niyo ba na sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala ay sinabi ng kanyang sugo na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Lillahi utaqa'u minan nar, Lillahi utaqa'u minan nar, wa dhalika fi kulli laylah. Katunayan, si Allah subhanahu wa ta'ala ay nagpapalaya siya ng kanyang mga alipin mula sa impernong apoy, mula sa naraka, mula sa jahannam, patungo papapasukin niya sa paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala. Papalayain niya o tatanggalin niya, aalisin niya ang isang alipin sa bawat gabi ng Ramadan mula sa imperno sa naraka papasok sa surga, sa paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala. At ito ay mangyayari sa tuwing gabi ng buwan ng Ramadan. Kaya mga kapatid sa pananampalataya sa Islam, sulitin natin, gawin natin o magsanay tayo o mag-training tayo sa buwan na ito. Huwag nating hahayaan na lumipas ang buwan ng Ramadan na kung saan ay hindi tayo pinatawad ni Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi tayo napabilang sa papapasukin ni Allah subhanahu wa ta'ala sa paraiso niya. Kung hindi tayo papapasukin ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang paraiso sa loob na ito, sa loob ng buwan ng Ramadan, kailan pa tayo papapasukin ni Allah? Na kung saan ang buwan ng Ramadan ay buwan ng pagtatawba o buwan ng paghingi ng kapatawaran, pagbabalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sinabi ng mga ulama ang kanilang tanong, kung hindi ka papatawarin ngayon, kailan ka papatawarin? Kaya mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, magpursige tayo, magsumikap tayo na magsagawa, maghingi ng kapatawaran, magtawba kay Allah subhanahu wa ta'ala sa loob ng buwan ng Ramadan, sa pagkakataon na kanyang ibinigay sa atin. Alam niyo ba mga kapatid, kapag tinanong ang mga tao sa kubur, ang mga namatay na o mga nauna sa atin sa libingan, ano ang sasabihin nila? Ano ang inyong mga pinapangarap? Alam niyo ba anong kanilang sasabihin? Ang mabuhay kami kahit isang araw lamang sa loob ng buwan ng Ramadan. Kahit isang araw lamang. Ngayon tayo mga kapatid sa pananampalataya sa Islam, tayo ay nakalimang gabi na sa buwan ng Ramadan o 5 tarawih na. Alhamdulillah, papuri kay Allah subhanahu wa ta'ala. Magsumikap pa rin tayo dahil ang buwan ng Ramadan ay bilang lamang sa ating mga daliri. Ito ay maaari siya ay 29 days o 30 days. Bilang lamang. Kung hindi mo pa sinanay ang iyong sarili sa buwan na ito, na kung saan lahat ng kamusliman ay nagsasagawa ng ibada, nagsasagawa ng pagdarasal, nagsasagawa ng pag-aayuno, nagbibigay ng zaka, nagbibigay ng sadaka o nag-uumra sa buwan na ito, na kung saan pwede ka, malaya kang makipaghalubilo doon, sumama doon, dahil hindi ka husgahan, dahil obligado ito. Kung hindi mo may sagawa, paano pa kaya sa mga lilipas na buwan, na kung saan kunti lang ang gumagawa ng pagdarasal, kunti lang ang nag-aayuno, kunti lang ang nag-uumra, kunti lang ang nagbibigay ng sadaka o zakat. Kaya mga kapatid sa pananampalataya sa Islam,
magsumikap tayo, magpursige tayo, at usayan pa natin ang ating pagtitraining, ang pagsasanay sa buwan na ito, upang sa ganon kapag natapos na ang buwan ng Ramadan, ay inshallah ta'ala ay babaunin natin to ng buong isang taon hanggang sa sumapit o dumating pa ang buwan ng Ramadan. Huwag tayo mapabilang doon sa pinanalangin ni Jibril alayhisalam na kasawian sa taong naabutan ng Ramadan ngunit siya ay hindi natausikan, hindi na pinatawad ni Allah subhanahu wa ta'ala. Naway ibilang tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na makakalaya, papalayain ni Allah subhanahu wa ta'ala mula sa impernong apoy papunta sa paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid sa pananampalataya sa Islam, ang mga buhay natin dito sa mundo ay pasamantala lamang. Sinabi nga ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kun fid dunya ka'annaka garib aw abir sabil. Ikaw ay magpaka-estranghero o dayuhan lamang dito sa mundo at ikaw ay lilisan rin o manglalakbay lamang, traveler, na kung saan ay iiwan mo rin ang mundong ito. Huwag na huwag natin sasayangin ang ating oras sa makamundong bagay. Mga kapatid sa pananampalataya sa Islam, yung katulad ng ating sinabi ay pagpursigin natin, pagsumikapan natin ang buwan na ito, ang buwan ng Ramadan. Dahil ang buwan ng Ramadan ay buwan ng pagpapatawad at kapatawaran at buwan na kung saan marami sa mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala na nakatakda sa impernong apoy na makakapasok sa paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala. Naidalangin natin na kabilang tayo sa mga makakapasok, sa mga makakasama sa pagpasok sa paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala. At ito ay mangyayari sa tuwing gabi ng Ramadan, na kung saan magpapalaya si Allah subhanahu wa ta'ala ng kanyang mga alipin mula sa imperno patungo sa paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya pagpursige natin at pagsumikapan natin. At dito pangalawa ay alamin natin ang madrasa na ito ay isang field na kung saan tayo lahat ay nagtitraining, nagpo-practice o nagsasanay. Hinahasa natin ang ating sarili na maging mabuti o gumawa ng maraming kabutihan. Katulad na lamang ng pagdarasal natin, alhamdulillah napakadaming tao sa masjid. At katulad na lamang ng pag-aayuno natin, ito ay pagtitraining para sa ating sarili sa loob lamang ng 29 days or 30 days. Kaya kung makapasa tayo sa training na ito, ay tunay, inshallah ta'ala, ay babaunin natin to ng buong isang taon. Ngunit kapag tayo ay nakabagsak dito, ay paano pa tayo makakapasa sa mga susunod pang mga buwan, na kung saan ay wala nang konti na lamang ang gumagawa ng pagdarasal, konti na lamang ang gumagawa ng pag-aayuno. Paano pa tayo makakapasa kung bagsak na tayo dito sa loob ng buwan ng Ramadan? Kaya mga kapatid ko sa pananampalataya sa Islam, tayo ay magsumikap, tayo ay humingi ng kapatawaran kay Allah subhanahu wa ta'ala at humingi ng taufik kay Allah subhanahu wa ta'ala. May mga kondisyon ang pagtatawba. Dapat maaga pa lang ito ay malaman nyo na. Ang una rito ay yung lahat ng inyong mga iiwan na kasalanan. Alam mo ito ay kasalanan. Lahat yan ay iiwan mo o huhubaran mo na. Tatanggalin mo na sa iyo. Hindi mo na ito gagawin. At ang pangalawa ay yung may along pagsisisi. Kumbaga sising-siksika na hindi mo na ito gagawin. At ang pangatlo na mayroon kang pagpupursige na iiwasan ito. At kung mayroon ka man na api sa ibang mga tao na dapat ito ay bayaran mo. Kaya mga kapatid sa pananampalataya sa Islam ay nawa tayo ay magsama-sama. Ipanalangin natin na tayo ay bilang ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga tatanggapin ang kanyang paghingi ng rila o pagtatawba o pagbabalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala.
mga kapatid. So, hanggang dito na lamang. Naway mapagpasensyaan nyo na at maibigay ko sa inyo ang nararapat na nagmumula kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. At kung meron man akong nasabi na mali o nagawang mali, ay pagpatawad nyo para sa akin dahil tunay ay ito ay gawain ng syaitan at ayaw ko gawin ang gawain ng syaitan. Wa akhiru dawana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.